Magandang araw mga kaibigan. Kung gusto niyo malaman kung sulit ba o dapat bang bumili ng e-bike, panoorin ito hanggang dulo. Ginamit ko na siya for 2 months para makapagbigay ako ng honest and detailed review. Sasabihin ko sa inyo yung advantages and disadvantages ng e-bike. Sisimulan ko, papakita ko muna sa inyo yung mga body parts at yung mga functions niya. Simulan natin dito sa harap. Meron siyang automatic wiper. Dito naman sa taas yung crown light. Ayan, dalawa yan. At dito naman sa baba ay compartment. Pwede nyo ilagay dito yung mga pinamili nyo. Okay? Meron din siyang bumper at signal light. Ito naman yung kanyang pinaka-headlight. Meron din siyang luggage rack sa bubong. Pwede siyang lagyan ng mga gamit ng mga anak nyo, pagka mga bag, pagka sinusundo nyo yung mga anak nyo sa school. At ito na nga yung crown light. Yung side mirror niya, kasama na yung signal light. At may dalawa siyang speaker, left and right. Adjustable na rin yung kanyang armrest para hindi mahirap pumasok sa pag-upo. Ayan. Natataas baba siya. Harap likod, adjustable siya. Size 8 na yung gulong niya, naka-mugs at saka naka-disc brake na rin siya. At meron din siyang handbrake. May trapal na rin siya kasama. All around, dalawang gilid at saka sa likod. Ayan, ito yung sa likod, saka ito yung sa kabilang gilid. So kompleto yan kahit umuulan. Sa likod naman ang makikita natin ay itong spare tire. Yan, itong may sumero na yan. Yan, sumero, baka naman. Ayan, okay, sa likod niyan naandun yung spare tire. Kung ano yung nakakabit, yung ganun din ang spare tire niya na nakalagay dito. Ito yan, may nakidaan. Meron din siyang reverse camera at bumper. Ito sa gilid yung ating pinaka tail light. Meron din siyang compartment dito. Yan. Okay. Pagsasara mo, bababa mo lang. Ganon. Open. Open. Yan. So pwede rin siyang lagyan ng mga pinamili. Sa akin, ang nilagay ko yung mga tools. At may additional compartment pa siya. Hilahin mo lang to. Ayan. Pag hilo mo yan, aangat itong upuan naman sa likod. Ayan. So, sinukat ko na dito. Kasya ang dalawang sakong bigas na tag to 25 kilos. At saka kung ano pa yung mga bibilihin nyo, kasya to. Malaki yung compartment niya sa likod. 2-seater yung likod niya, may sandalan at saka headrest. At nandito naman yung charging port niya. Dito nilalagay yung yung charger. At meron din siyang rear view mirror, meron pang ilaw. At the same time to ay reverse camera na rin. May reverse camera na rin rear view mirror na yan. At meron din tayong audio system. Yan. Pwede siya ng Bluetooth, pwedeng lagyan ng USB. At syempre hindi mawawala yung lalagyan ng mga anik-anik, mga basahan, lalagyan ng mga barya, coins. Dito naman sa bandang kanan nakalagay yung kanyang control. Ito yung drive, reverse, yung kanyang light, yung speed niya high, medium at low. Mamimili na lang kayo. Meron siyang selector. At meron din siyang hazard light. 2-seater na rin yung kanyang front seat. At syempre meron siyang mini electric fan sa loob. Switch ko para makita natin yung control panel. Ito yung control, digital na yung control panel niya. Ito yung voltmeter, battery level, at ito naman ang speedometer. Ito yung kanyang signal light. Ito yung busina, pwede rin dito sa ilalim yung busina. Ang wiper. Ito yung headlight niya. At signal light. So sabay na siya. Pag nagsisignal light niya sa baba, nagsisignal light na rin dito sa may side mirror. So ngayon, ano ba ang mga disadvantage ng e-bike? Sa experience ko, ang disadvantage niya is pagbili mo sa kanya, kailangan medyo ipa-check up mo siya kasi maraming tornilyo na medyo maluluwag at maraming naglalangit-ngitan na mga maririnig ka. So kailangan aayusin mo pa siya. At ang isa pang disadvantage niya, kung nasa lugar kayo na medyo ipinagbabawal ang e-bike,
lugi kayo kasi hindi nyo din siya magagamit masyado. Kung pag-uusapan yung konsumo sa kuryente, pagka charge nyo siya, sa experience ko, parang wala namang halos na dagdag sa electric bill ko. Mahina, ano lang siya, low consumption lang siya. Kaya para sa akin, bago kayo bumili ng e-bike, tignan nyo muna, alamin nyo muna yung lugar nyo, kung ipinagbabawal ba yung e-bike, baka hindi nyo rin lang magamit, sayang. Pero kung sa village naman kayo o subdivision, ay sulit na sulit, lalo na kung paghatid sundo sa mga anak nyo. So I hope nakapagbigay ako sa inyo ng mga tips bago kayo bumili ng e-bike. I-comment nyo lang sa baba kung ano yung gusto nyo itanong at sisikapin kong masagot ang mga tanong nyo. Maraming salamat. Lagi natin tatandaan, be responsible driver. Drive safely. Hanggat maaari, sa gilid lang po tayo. Sa ngayon nga pala, hindi pa rin naman nire-require ng LTO na magkaroon ng driver's license ang pagdadrive ng e-bike. Maraming salamat. Bye!